1, basta version 5. Kasi, ang ibang version hindi ata maka-upload ng HTML, eh. Kailangan mo pang i-edit mismo yung core na HTML file ng Adobe Shop, maglagay ka doon ng modals or anything. So, try natin, 'no, dito lang po. Sige, mas mabuti na dito tayo sa ginawa nating store mag-try. Ito yung voucher.html. So, i-click lang natin 'to. Lalabas po yung Shiny Voucher Store. Click natin yung buy. Yung client na ito maglalagay sila ng kanilang mobile number na pagsindan po yan ng voucher code, instructions, etc. So, try natin, no? Itong 2860332. Submit lang. Then, pupunta po yan sa checkout. So, tignan po natin yung text po mamaya. Kasi number po yan natin, eh. So, click lang po natin yung GCash. Proceed. Lagay po natin yung OTP. 10 44 44 10. Okay, next. PIN. Yung PIN. Saka dito na tayo sa payment. Click lang yung pay. Okay, busy pa. Our system is currently busy. Please try again. So, possible na system maintenance yung GCash. So, wala tayong magagawa. Pumili na lang po tayo ng ibang payment method. So, kagandahan nito, $400. Okay. So, nag-deduct po. Nag-deduct po talaga. Nag-deduct talaga yung ating GCash. So, try natin, check natin sa GCash kung nag-deduct. Okay. May problema ata sa GCash. Kung timing. Kahit nagka-problem sa GCash, since na-click na natin yung pay, yung sindet kasi, nagpabase yan sa callback ng GCash. Magsisend pa rin yan ng success status kasi nga, nag-reflect siguro sa sindet system yung bayad. Okay. Processing ng yung GCash, Problema ata sa GCash. Okay. Tignan natin sa inbox. Okay. So, nag-reflect nga yung payment. Kung nakikita nyo, ito po, yung online payment successful. Okay, kinabahan ako doon, Akala ko may glitch sa system, Pero hindi po yan mangyayari. Marami po tayong failsafe dito. Hindi pa pwede makiklaim yung code nang hindi successful ang pagbayad. Yan po ang ginawa nating security measure sa ating system. Okay, so, tugma po, no? Dito sa GCash is 7:32 yung time at
natanggap naman po ng ating system 7:33. Dahil po siguro mayroong problema yung pag-callback ng GCash sa Sindet na successful po yung pagpasok ng pera. But anyway, nakita ninyo, nakatanggap din po tayo ng text. Ito po. Kung hindi po may problema yung GCash, magpupusit po talaga yung payment. Maganda sana yung makikita natin. So, itry na lang natin mamaya, no? So, yung voucher code, ito po. Tugma po sa nakalagay na payment successful. Okay? So, search po natin yung voucher code na-claim dito kung existing po dito sa vouchers ng ating remote system, no, na Adopiso. Yes po. Andyan po siya. Check din po natin yung laman ng ating account. Sa account po ninyo, makikita din po ninyo, i-refresh na natin. Yan. 20 pesos today sale. Yung voucher code na 50 pieces ngayon is 49 na lang yung natira. Paid, merong transaction ID. Punta tayo sa voucher, status. Yun. Dito na po siya. Yung voucher code. So kung makita ninyo, duplicate po yan kasi ang ginawa ko, binura ko lang po yung voucher code na dito sa import. But since po same vouchers lang po yung in-import ko, natural po na yung first row ng voucher na ganito pong content is na-regenerate po ulit. Kasi same lang po yung voucher code na in-import ko. Tapos binura ko dito lahat ng nasa import. So mangyari is since na same vouchers lang 50 pieces pa rin yung in-upload ko at binura, so inakala ng system ng voucher na ito is unused pa, no? Kasi nag-try ako noong October 2. On. Pero kung mag-try po tayo uli, ibang voucher na po yung lalabas dito. So kung naka-sign up ka po sa ating system, is mangyayari is mag-accumulate po yung mga transactions mo dito sa voucher status. Ito po yon sa balance and payout. So, antayin na po natin na umabot sa 300 pesos yung inyong available balance bago kayo makapag-request ng payout. Ito po yung request payout. So, ang mangyari sa request payout is if 300 na po yung balance nyo, automatic po ma-activate pong request payout button. I-click lang po natin ito. Ang mangyayari dyan is ang summation po ng lahat ng amount na nandito po sa pending is mapupunta po dito sa awaiting for admin approval yung kabuong amount po dito. Kasama na po yung mga vouchers na nandito. So mawala po yan at pupunta po ito sa admin awaiting approval. Now sa admin naman, sa akin naman is ang mangyayari is i-review po yan ng automated system natin kung ang payout mo is valid or hindi. At i-reflect po niyan ng system sa Sindet. I-check din ng system natin sa Sindet kung yung mga transactions mo na ni-request dito is magkatugma. Para po yan sa seguridad din natin, no, ng developer kasi baka magka-cash out po tayo ng mga wala sa transaction. At I tested this several times. Lahat po ng mga security issues po is na-resolve na natin. Sa katunayan po, marami na po akong na-try na mga payouts dito and it's working. Ang automated payout natin is working din po. So makaka-request po kayo ng payout once a week. So ang ibig sabihin po ng once a week is kung kailan yung last payout request mo. So magka-count po tayo ng 7 days bago ka uli maka-request ng payout. So ang funds natin ay hindi po available na
yung automatic na mag-payout sa iyo. Kasi po meron pa pong clearing period yung Sendet, 3 days po 'yan. Bago mag-clear yung lahat ng fund at papasok sa Sendet wallet namin. Okay? So once na settle na po ng system yung payout mo, so mag-wait ka 3 to 4 days maximum. Pero kung may available balance ng pong wallet, automatic dispense po 'yan. Kasi naka-prioritize po 'yan sa ginawa kong automated script. Nalabas na po yung mga paid voucher mo dito sa ilalim. Yun, ganyan lang po ka-easy. So, matatrack mo din yung mga voucher na binenta as well as yung mga natitirang voucher mo dito. So, ang price po ng starting price po natin is 150 per month. Ito po yun. So, click mo lang yung more info. Pwede po mo yun ma-extend ito. Kapag malapit ka na sa expiration date, click mo lang ito extend subscription. At nag-offer din po tayo ng quarterly, semester, at annually. Mag-PM lang po kayo para ma-set natin sa account nyo ang billing period na para sa inyo, na convenient. Ino po nating monthly po ito, ang 150 pesos is mapupunta po ito sa maintenance ng ating server as well as ang fee kasi po yung VPS natin is more than 1,000 pesos per month yun ang hosting. Ayan po. At ano pa? At yung iba pong fund na magta-transfer dito is mapupunta po yan sa ating SMS gateway. Nakita nyo, meron po tayong personalized SMS gateway. Itong PLCIS na mag-text ng kusa ng voucher code sa inyong mga client. So, at 150 pesos per month, reasonable na po yan. At tuloy, ang 150 pesos, isang araw lang ninyo na transaction yan Especially kapag malalaki na po yung inyong sakop ng mga lugar. Meron nga akong na-set up na more than 10K a day Grabe. Sinabihan pa ako na, ba't ang mura naman ang subscription mo? Napatawa na lang po ako kasi sabi niya magdo-donate na lang po daw siya para ma-improve pa natin maigi yung system. So ngayon, ito na po yung feature na inaantay ninyo. Cross-platform po ito. Magagamit po yung system sa lahat ng piso Wi-Fi software. Hindi lang po ito limited sa isang software lang. Kaya po ng system natin mag-handle ng ibang mga software kasi po voucher code lang naman pong kailangan mo ilagay dito. Yan lang pong input na kailangan mong ilagay dito. At mapoprocess po yan ng system natin. Pagkatapos, ano pa? Another feature po na ilalagay natin dito is yung sub-vendo feature. Sa ngayon, isang vendo lang po ang pwede ninyo malagay dito na voucher code. Kasi po, yung system natin, yung ginagawa ng system natin is i-recognize po niya yung prices ng mga voucher mo. So, kung same prices po sa lahat ng mga sa vendo mo, ma-mix up po yan. Baka po yung ma-dispense na voucher code is nanggaling sa ibang vendo. So, pwede naman po ninyo ma-set up yung multi-vendo dito as long as yung prices ng voucher code ninyo is hindi magkapareho. So, for example, dito po sa main mo is yung price is 20 pesos. Pwede po yon sa next vendo mo, mag-import ka dito is 21 pesos naman. So, maglagay ka lang ng increment na 1 peso. Pwede din po yon. So, that doon sa store mo, 21 peso po yung price at 21 peso din na voucher ang i-dispense. Hindi po siya mag-mix up. Pero sa susunod, i-fix po natin yan. But sa ngayon, ang system po natin is working as intended. Pasensya na po sa mahabang tutorial at demo. At try po natin, ay pakita ko lang
yung existing setup ko dito sa bahay. So, ito po yung buy voucher code. Ito po yung store. Marami po tayong voucher code na nilagay. Prices. Meron po tayong 3 hours, 6 hours, 1 day, 20 pesos. So, try lang natin yung 3 hours, no? Kasi baka wala ng pera yung GCash ko eh. Poor lang kasi tayo. So, ito po yung main account ko. Login ko lang. Login ko lang yung main account ko. Ito. Dito natin mamaya makikita yung transaction, no? Okay. Transactions. So, ngayon, 642 yung pinaka-latest na transaction. So, try natin, no, ngayon. So, bibili tayo ng 6 pesos na 3 hours na voucher code na worth 5 pesos. 28, 60, 32. Okay. So, magbabayad tayo gamit ang Shopee Pay. Shopee Pay na lang kasi baka may try natin sa GCash ulit. GCash. Okay ng GCash. Hopefully. Go next. 54723. Okay, pwede na. So, pay. Yun. Ito po yung sinasabi ko. Magpapakita po ng success page yung GCash. Tapos, click na natin yung proceed. Babalik po yan sa checkout sended. Pagkatapos, pupunta po yan sa ating system. See? Yun. So, kopyahin na po natin yung code. Andito na po yung ating SMS notification. Grabe, napakabilis. Same sila. Tapos, i-activate po natin dito sa 10.001. So, meron pa akong 6 hours dito ngayon at 1 subscription. Sa Adopay Shop, meron pong voucher button dyan. Place na natin yung voucher at activate. So, yun. Nag 9 hours na. Dagdag na yung 3 hours. So, punta tayo ulit sa transactions. I-refresh na natin to. Yun. Pumasok na po yung 5 pesos na may ganitong transaction ID. Pagkatapos, dito tayo sa voucher status, hindi po natin makikita dyan kasi po admin sended po ito eh. No need na po mag-request payout yung admin. Ito po. Ito na yung voucher code. Same po yan sa na-activate natin na voucher code. So, kung hanapin po natin yung voucher code sa admin, mahanap po natin yan. Ganito po yung voucher natin, no? See? Yung transaction ID. Ito, transaction ID, tugma po yan. So, nasa dashboard. So, status niya is paid. Kasi po, personal sended ko po yung gamit ko. So, 45 pesos na ngayon yung sale. Play. Meron tayo 624 na available voucher, activated voucher. All-time sale. Ganyan na po kasimple. Kung may mga katanungan kayo, mag-leave na kayo ng comments sa ating comment section. Paki-like po, subscribe, hit the notification bell. As well as paki-follow po yung ating group. Meron po tayong group. Ito, yung Killsize Voucher System Group. At meron din po tayong page, no? Pakihanap na lang po sa Facebook. At paki-bookmark po yung ating page. Ito po yung page natin, no? Yun. Ito po yung domain. Ganda, oh.
ganito po, ito po yung monthly. Ito po naman na yung nagki-cater din po tayo ng, setup, custom setup, custom domain sa may mga company or mga small player na merong personal sended account. Pero po yung price is 350 pesos per month po yan. Yan po. Lahat po ng feature na makikita nyo, same pa rin. Mag-send na po kayo ng message sa ating page. Dito po sa ating group, pwede din po kayong mag-leave ng message dyan at i-cater ko po kayo. So, salamat. Salamat po sa inyong panonood. I hope makaset up na kayo ng KLCIS sa inyong Adobe software system. At kung may mga katanungan kayo, leave lang po kayo ng mga comments. So, God bless. Thank you for watching.